Magandang araw sa ating mga OFW, especially sa lahat ng mga OFW na pauwing Pilipinas. So for today's video mga kabayan ay i-update po natin yung bagong One Health Pass. Okay, napalitan na po ang e-arrival card at ngayon po ay nagiging e-travel. So ito pong e-travel mga kabayan ay isa po sa mga requirements sa mga OFW na pauwing Pilipinas. Okay, so ngayon po ay ituturo po natin kung paano magparehistro. So tara! So, unang-una mga kabayan ay i-open po natin yung ating Google and then search etravel.gov.ph. Okay, again, i-open yung ating Google and then search etravel.gov.ph. So, ayan mga kabayan, direct na po tayo sa kanilang website, eTravel, Filipino One-Stop Electronic Travel Declaration System. In response to the IATF directive, the One Health Pass is officially replaced with the Electronic Travel or e-Travel. So malinaw ho dyan mga kabayan na wala na po ang yung dating One Health Pass. Okay? So pinalitan na po ng e-Travel. So simula po sa Disyembre, ito na po ang ating gagamitin or dito na po tayo magparehistro sa e-Travel. So scroll down lang natin. So una, register. So piliin po natin yung Philippine passport holder kung yung ating hawak na passport ay Philippine passport. Okay. So next, date of arrival. So ilagay natin dito yung exact date po, no, ng ating paglapag sa Pilipinas or yung ating pagdating sa Pilipinas. So ako po ay December 5. Ayan. So yung uwi po natin ay December 5 or yung ating dating sa Pilipinas. Okay? Again, date of arrival ay yung date kung kailan po kayo darating sa Pilipinas. So next, enter email. Required po ang kanilang hinihinging email. So kailangan po tama, inactive yung ating email na ilagay mga kabayan. So sa ibaba po, re-enter email. So ayan po, save lang po yung ating ilagay. Ayan. And then dito ho sa ibaba, I have read and agreed to the data privacy and affidavit of undertaking. Yan, click lang ho natin yung box and then yes, I agree. So yan, and then click continue mga kabayan. So ito po ang step 1 out of 5. Fill up your personal information. Let's get started. Ayan po, personal profile. So halos walang pinagkaiba po, no, sa e-arrival card or sa One Health Pass. So first name, yung unang hiningi nila, yung ating pangalan. Next, middle name, pero optional po to. Kung wala pa kayong middle name ay hindi na po natin lagyan. So kung meron po ay lagyan po natin. Next, last name, yung ating apelyido. Suffix, next suffix kung may suffix kayo, junior or senior, the third. Yan po. So next, passport number. Ayan yung ating passport number. Scroll down lang natin. 6, kung kayo ay male or female. Yan. Birth date. Yan yung birth date. Yan. Pwede natin i-click yung una yung year. And then saka yung month. And day. Yan po yung aking birth date. So next, citizenship. Yan. So Filipino po yung ating lagay. Dahil Filipino po tayo. Next, country of birth. Siyempre, Philippines. And occupation. Yan, kung ano po ang iyong trabaho sa ibang bansa, hanapin lang ho yun dyan.
Kung wala po ay others lang po kung wala others. Ayan. So next, mobile number. So dito ho sa mobile number, kung wala ho kayong number sa Pilipinas, ay pwede po ang inyong mga magulang or inyong asawa or inyong kapatid na mobile number. And then click po ang mga kabayan. So step 2 na po tayo out of 5. So fill up your address information. Let's get started. So permanent country of residence. So dito po ay ilagay natin yung address sa Pilipinas. Yan, Philippines po yung ating ilagay. Region 7 po yung sa akin. Province of Bohol. Municipality or city or lungsod. Ayan po, no? Lagay po natin. And barangay. Yan. And house number or building. So, lagay ko dito, purok. And dito po sa address line 2, ay skip lang ko natin yan. And then click next mga kabayan. So, step 3 na po tayo out of 5 mga kabayan. Travel details or Philippine arrival. So, una, date of arrival. So, ayan na po ang ating date, no, sa paglapag sa Pilipinas o yung ating pagdating sa Pilipinas. So, next, country of origin. Country kung saan po tayo galing na bansa. Kung po ay galing ng Saudi Arabia. Hanapin lang natin. Saudi Arabia. Yan po. So next, are you an overseas Filipino worker or OFW? Click yes. Yan. So OFW classification. Land-based po tayo. So purpose of travel. So, yan po yung ating purpose of travel. Okay. Pwedeng visit friends and relatives. Pwedeng others. Or vacation. Yan po. So others lang sa akin. Next, flight or vessel number. Lagay niyo po dito yung flight number ng inyong eroplano mga kabayan. Okay. Yan. Yan po, yung aking airlines, Etihad Airlines. Okay. So, seat or bid number, escape lang ko natin yan. So, airport or seaport of arrival. Yan po, Terminal 3. Yan po yung sa akin mga bayan. Okay. So, travel type. Tayo po ay aircraft passenger. Okay. Tayo po ay mga pasahero mga kabayan. So, click next. So, step 4. Out of 5. Health declaration na po tayo. COVID-19, vaccine first dose. Yan. June. Yan. So, name of vaccine. Ako po ay Oxford AstraZeneca. So, next, vaccinated for second dose. So, click yes kung kayo po ay nabakunahan ng second dose. So, COVID-19 vaccine dose. Vaccine second dose, no? Date po. Ako po ay nabakunahan ng September ng second dose. Yan. So, name of vaccine. Pfizer po yung aking pangalawang bakuna. Yan po, Pfizer. So, next, countries work visited and translated in the last 30 days. Optional po to. So, skip lang natin to mga kabayan.
So, history of exposure to known probable and confirmed COVID-19. So, click no. Next, have you been sick in the past 30 days? So, click no. And then click next mga kabayan. So, step 5 na po tayo. Sumali, please confirm and submit your details. So, personal profile. Ayan po, check lang po natin, no? Yung ating personal information. Ayan po. So, permanent country of residence. Andyan po yung ating address. And travel details. Andyan po yung ating travel details or Philippine arrival. And then, health declaration. So, pagkatapos po dyan, mga kabayan, i-click submit. Ayan, congratulations na po. So ayan mga kabayan, tayo po ay successful sa pag-rehistro dito sa e-travel. So dyan po yung ating pangalan, yung ating passport number, yung ating QR code. Okay, so ganyan lang ho kadali mga kabayan kung paano mag-parehistro dito sa bagong One Health Pass at ngayon po ay nagiging e-travel. Okay, sana ho ay nakatulong sa ating mga OFW yung ating video ngayong araw.